Bataan ay isang lalawigan ng Pilipinas na sinasakop ng buong tangway ng Bataan sa Luzon. Ating tuklasin ang ilan sa mga sikat na lugar at produkto, ganoon na rin sa mga tradisyon na nakaugalian ng mga Bataenyo. Pagdating sa literatura, isa ang bayan ng Orion sa mga nagniningning. Bukod sa kilalang tahanan ni Francisco Balagtas, isang makata at ang mayakda ng Florante at Laura, marami pa ring kwento ang pwedeng sabihin ng lugar na ito, lalo na sa kung paano nga ba tinawag na Orion ang bayan. Mayroon ding pinagmamalaking simbahan ang bayan ng Orion. Ito ay ang St. Michael the Archangel Parish na itinayo pa noong 1680s. Marami ng pinagdaanan ng simbahan na ito, lalo na nang naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit gaya ng mga mamamayan na ito, hindi natitinag ang kanilang pagtayo. Pumunta naman tayo sa bayan ng Pilar. Tulad ng Orion, may sariling kwento ang bayan ng Pilar kung bakit sila tinawag na ganito. Nang dumating ang mga Espanyol sa bayan nila dulot ng isang malaking bagyo, tinanong sila nito kung may pangalan na ba ang lugar. At ang sagot nila, wala pang pangalan ng bayan. Kaya naman iminungkahi ng mga Espanyol na pangalanan na lang itong The Lady of Pilar na ngayon ay tinatawag ng Pilar. Bukod dito, ang mga mamamayan ng Pilar ay mayroong kakaibang pagmamahal sa ating kasaysayan. Damang-dama nila ang pagiging makabayan at ang sakripisyo ng ating mga sundalong lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig, sapagkat ang dambana ng Kagitingan ay sa kanilang lugar nakatayo. Kasama ng taga-ibang bayan at lugar, inaakyat nila ang Mount Samat upang alalahanin ang ating mga bayani. Dinalupihan ay naging tanyag sa tapang sa pakikipaglaban ng mga tao rito noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Kaya naman una nakilala ang bayan sa tawag na Dinalupigan na ang ibig sabihin ay hindi nasakop. Napalitan ang Dinalupigan dahil sa ilang pagkakamali sa pagpaparehistro nito bilang isang bayan. Kaya, ang bayan na may palaban na puso ay kilala na ngayon sa tawag na Dinalupihan. Gayunpaman, ang kasaysayan ang nakasaksi kung gaano katapang na ipinaglaban ng mga taga-Dinalupihan ang kanilang lungsod laban sa mga mananakop. Makikita sa Dinalupihan ang famous layak na sinasabing first line of defense ng bayan na sumasalamin sa katapangan ng mga taga-Dinalupihan. Itinatawag bilang pueblo ng Franciscanong Fraile noong 1578 ang Mariveles o mas kilala bilang Village of Camayan. Kilala sa Mariveles ang Freeport Area of Bataan o dating kilala bilang Bataan Export Processing Zone. Ito ang nag-iisang freeport sa bansa na may 10.9 million cubic meter capacity dam na naghahatid ng 14 million gallons ng tubig araw-araw. Ito ay kinukumpleto ng water treatment plant at sustainable wastewater solution. Habang ang Morong naman ay unti-unting nagiging progresibong bayan na rin. Ang industriya ng turismo ay umuunlad sa pamamagitan ng magagandang beach dito. Bukod sa magagandang beach, ang Morong Bataan ay kilala bilang community-based pawikan conservation center na matatagpuan sa barangay Nagbalayong. Maaari ding bumisita sa mga kilalang tourist spot kagaya ng Loling Sichuan na pagkaing Vietnamese. Talaga namang kamangha-mangha, hindi lamang ang magagandang tanawin ang kayang ipagmalaki ng Bataan, ngunit maging ang kultura at kasaysayang pinagtibay pa ng panahon. Kaya naman, marapat lamang na sabihing, Bataan, a beauty within.